Magandang araw mga mag-aaral. Para sa araw na ito, we are going to discuss probability at yung kanyang dalawang klase. The first one is the experimental probability and the second one is the theoretical. Doon lang tayo sa basic muna para sa mga grade 5 learners. Hanggang doon lang tayo sa basic, yung experimental probability. So doon po tayo magsimula. So, i-review po muna natin kung ano ang definition or what is the basic definition or the generic definition of probability. When say probability, it is defined on how likely something it is to happen. So, parang hindi siya math. Kasi, we are just going to define or think of how and when will things might happen. Magaganap ba or hindi? Kaya nga, lalagyan natin siya ng numerical value. And in order to provide a numerical value to this lesson, kailangan meron tayong formula. Kasi, sabi ko nga sa grade 4 noon, para ka lang nanguhula. Pero, gagamitan natin ng mathematics para hindi siya maging pure na panghuhula lang. Now, let us define experimental probability. Experimental probability is determined based on the results of an experiment repeated many times. Probability siya na gagamitan ng experiment para may idea ka sa isang sitwasyon kung ano or sino yung madalas na magaganap at hindi. So, hindi ka lang basta manghuhula. Pag-iisipan mo din yung magiging sagot mo base doon sa resulta ng isang eksperimento na related kay probability. So, hindi ka lang magsasabi na, uulan po mamaya. Ano-ano ba yung basis mo para masabi mong uulan mamaya? Umulan ba kahapon? Umulan ba ng 3 beses nitong isang linggo na to? Kaya masasabi mo na uulan din ngayon or mamaya. Kailangan may basis ka pagdating po kay experimental probability. Unlike kay theoretical probability, ang pagbabasihan mo lang is nasa option ba siya or hindi. Yun po si theoretical probability. Halos ganun lang siya kung ipapaliwanag sa basic na paliwanagan po. Unlike this experimental, we have to perform a related experiment na related doon sa idea para po masabi natin na siya ay magaganap ba talaga or hindi. In order to calculate for experimental probability, meron din namang formula sa theoretical. Halos parehas nga lang sila. Pero po, muli, let us focus first on experimental probability. So in order to calculate for experimental probability, we have to count the number of time an event occurred. Mag-experiment po tayo and then bibilangin natin ilang beses ba lumabas yung isang event. And then, i-divide natin siya kay total number of times that the experiment is conducted. Ilang beses ba natin isinagawa yung activity? So, division lang po yung magiging operation. So, let us apply it in a situation. For example, I toss a coin 20 times. Pinitik po yung coin ng 2 beses. Now, nung grade 4 tayo, tinuro ko po sa inyo ang pag-calculate or paghanap ng So, pinitik po yung coin ng 20 times, 20 beses. Linaw ko lang po 20 times po. Now, nung grade 4 po kayo is tinuro sa inyo kung ano-ano ba yung mga possible na results or events na magaganap once na naka-encounter tayo ng probability event.
Sa atin pong example is meron tayong coin. So, ano-ano ba or what are the possible events or result that may happen when we flip a coin? Kagaya po ng nasa ating example. So, dalawa lang naman yung possible na magiging sagot. Tama po ba? It may be a head or tao, and then the other one is tails or buntot or bundok, kung ano man po yung gusto nyo tawagin. Dalawa lang naman yun. Hindi naman pwedeng tumayo yung coin sa gitna pag ito ay sinalo natin pabalik sa ating palad. Dalawa lang po talaga yung pwede niyang maging resulta. Heads and tails. Nung nag-conduct po ako ng experiment, halimbawa, isinagawa ko nga siya ng 20 times, lumabas na 11 beses si heads, and then 9 na beses si tails. So, ito na yung experiment. Kaya nga siya tinawag na experimental probability. Kailangan mag-conduct or i-conduct mo yung activity para magkaroon ka ng ideya doon sa mga magiging resulta. Now, balikan natin si formula. Sabi sa formula, number of times an event occur. So, iyon nga. Nung pinitik natin siya ng 20 times, lumabas na 11 times na lumabas si head at 9 times si tails. And then, you are going to divide those results with the number of times the experiment is conducted. So, 11, so probability is equals to heads. Heads muna kakalculate natin. The number of events occur versus or divided by the number of times the event is or the experiment is conducted. So that is 20. 11 times na lumabas si heads, 20 times po na kinonduct yung activity. So, i-divide lang natin silang dalawa. 11 divided by 20. Ako, sir, divide. Paano yan? So, 11 po ang nasa loob ng division column, and then 20 po si nasa labas. Dahil mas maliit yung nasa loob ng division column, sigurado pong ang magiging sagot ay decimal. So, mag-add na tayo ng decimal point, and then let us have 0 kasi ilang 11 meron kay 20, or sorry, ilang 20 meron kay 11 ay cannot be. So, mag-add na tayo ng 0, ilang 20 ba ang meron kay 110? So, magbilang po tayo, 20, 40, 60, 80, 100. Kapag ginawa natin 6, magiging 120, so sobra na. So, 5 lang. And then, 5 times 20 is 100. 110 minus 100 is 10. So, isang decimal place pa lang, again, ang nire-record po kadalasan pag ganito ay 2. So, add 0, bring down 0, ilang 20, mayroon sa 100, 5. 5 times 20 is 100. 100 minus 100 is 0. So, the probability daw, according to experimental probability, na lumabas si heads base sa example natin ay 55%. Eh, paano naman kay tails? So, we have 55% probability na si heads ang lalabas base po sa ating experiment number 1. So, 55% probability na si heads. Mali pa spelling din, sir. Lang po, uburahin ko lang. How about kay tails po? Ganun lang din ang gagawin natin. Para po kay tails, same formula.
probability is equals to the number of events or the times an event occur. So si Tails na po ang pinag-uusapan natin. So 9 times siya naganap base po sa experiment ko. And then ilang beses mong kinonduct yung experiment or yung activity. Same, 20 times. So si 9 ang nasa loob, si 20 ang nasa labas. Again, ilang 20 ang meron kay 9? Cannot be. So we have to add decimal point to the quotient and to the dividend. So ngayon, ilang 20 ang meron kay 90? So we have 20, 40, 60, 80. Apat. Kasi kapag ginawa natin 5, 100 na yun. So sobra na. 4 times 20 is 80. 90 minus 80 is 10. So add 0, bring down 0. Ilang 20 meron kay 100? So that is 5. 5 times 20 is 100. 100 minus 100 is 0. So the probability na ang lumabas ay tails ay 45%. So muli, dahil i-convert sa percent, move lang tayo ng dalawang decimal place pa kanan. So ang probability na ang lumabas si heads ay 55% and then ang probability na ang lumabas ay si tails ay 45%. So, ganun po kadali si experimental probability. Kailangan mo lang i-conduct yung experiment and then you are going to divide ilang beses bang lumabas yung unang resulta divided by ilang beses mo kinonduct at yun na po ang magiging probability. So, ano yung magiging sense nito? So, kung halimbawa magkakatuwaan kayo ng kaklase ninyo at same coin yung gagamitin, maglalaro kayo, may alam ka na mas malaki yung chance na lumabas si heads kaysa kay tails. So may chance ka na manalo kaysa sa kanya. Buha po. Another example po tayo. This time, kayo naman po ang mag-calculate ng probability for this experiment. So for example, we're going to, or I have a box with different colors and then I am going to pick blindly inside the box 30 times. Now, ano-ano yung mga kulay na nasa loob ng box? For example, meron tayong red, orange, blue, green, and white colors inside the box. Nung tinry kong i-perform sa experiment, lumabas or nabunot ko ng 10 times, tigi-tigisa lang sila sa loob ng box na. 10 times ko pong nabunot si red, 5 times kay orange, 15 times kay blue, and then hindi ko nabunot si green at si white. So, paki-calculate nga po ang probability ng bawat isang kulay na nasa loob ng kahon based on the experiment that I conducted. So, paki-pause nyo po muna yung video and then calculate for each of the probability of picking the colors inside the box. Muli po, blindly ha, hindi nakikita. Kasi pag nakikita nyo po yung kulay sa loob, nagiging iba po ang sense ng situation. Kasi nakikita mo na may iba po ang probability nun. When we are conducting a probability experiment, dapat po walang bias. Hindi nakikita nung mismong bumubunot. Muli po, calculate for the probability. Pause niyo po muna yung video. And kung ready na po kayo, ay pwede nyo na pong i-play ulit para masundan natin kung tama po ang inyong ginawa. So, nakapagsagot na kayo? 5, 4, 3, 2, 1, let us solve. So, simulan natin dun sa pinaka
una, kung gusto nyo, pinakamadali dun sa 0. Kasi kapag 0 po, hindi siya lumabas, ibig sabihin, 0% na po siya. So, yung green at blue ay 0% na sa ating probability. Then, dito tayo sa simula, 10. So, probability is equals to 10. 10 times lumabas si red. And then, ilang beses natin ginawa? 30. So, magiging 10 divided by 30. So, mag-divide po tayo. 10 sa loob. 30 sa labas. Again, add decimal to the quotient and to the dividend. So, ilang 30 meron sa 100? 30, 60, 90. So, tatlo. 3 times 30 ay 90. 100 minus 90 is 10. Add 0. Bring down 0. Ilang 30 ulit meron sa 100? So, tatlo po ulit. 3 times 30 is 90 po ulit. So, nakadalawa na tayong decimal place. Let us move 2 decimal places to the right para maging siyang percent. So, what is the probability of picking the red based on the experiment? We have 33% probability. Pares po magkano sagot? Okay po. Next one. How about the orange color? So, magiging 5 chances. And then, 30 times na isinagawa. So, magiging 5 divided by 30. 5 sa loob, 30 sa labas. Add decimal point, Ilang 30 meron sa 50? So, isa. 1 times 30 is 30. 50 minus 30 is 20. Add 0. Bring down 0. Ilang 30? Meron kay 200. So, bilang tayo. 30, 60, 90, 120, 150, 180 kapag 6. Kapag naging 7, 210. So, lagpas. Balik tayo ng isa. 6 lang. 6 times 30 is 180. Nakadalawa na po tayong decimal place. So, move tayo ng dalawang beses. 1, 2. So, kapag orange daw, si orange ay merong 16% probability. How about kay blue? So, si blue ay 15 divided by 30. Divide tayo. 15 sa loob, 30 sa labas. Add 0. Add decimal point. Ilang 30 meron kay 150. Divide po natin. 30, 60, 90, 120, 150. So, saktong 5. 5 times 30 is 150. 150 minus 150 is 0. Sir, nag-0 na. Same pa rin. Maglalagay pa rin tayo or mag-move pa rin tayo ng dalawang decimal place kasi ang kailangan ay percent. 1, 2. May bakante. So, ano usapan pag may bakante? Lagyan ng 0. So, 50% chance of probability of picking kay blue. So we have 33% for red, 16% for orange, and 50% for blue. Pare-paras po tayo ng sagot. Kung hindi po, check nyo sa calculator. Baka meron kayong namali ng divide. Nakukuha po ba si experimental probability? Kung ganun po, let us have your activity. So for your activity, we have a jar. Ito po yung ating jar. So from this jar, ay ilang kulay po yung nandito. So we have green, red, and blue marbles. Nung kinundak ko daw sa experiment, out of 50 times kong ginawa, si green daw ay 20 times na lumabas. Si red ay 15 times lumabas. At si blue ay 15 times din daw pong lumabas. So, paki-calculate nga po ang probability or the experimental probability result for picking a green, a red, or a blue 50 times
using the table on the screen. Same lang din po yung gagawin. Pakicalculate lang po, mag-divide lang. At least, yung dalawang, shadow pa lang, pagawin natin. Wait lang. Shadow, may mauulit. Activity nga pala to. Si red ay gawin natin 10 times na nabunot. Wait, bago-bago isip nito. 12 times lumabas. And then, si blue ay 18 times lumabas. So, pakikuha nga po, ilang percent ang probability ng bawat marble na ma-pick or na-pick sa ating experimental probability. So, pakisulat na lang po ang inyong sagot sa isang pirasong papel, papel pang grade 6 with the calculation, and then papasa po by Monday or Tuesday kung kailan man po magpapasa si Ma'am ninyo ng inyong mga activities. Maraming salamat and thank you.